Ibig sabihin ng close of probation na binabanggit sa Spirit of Prophecy na kaugnay sa mga propesiya ng Biblia. Ito ay period o katapusan ng pag-iimbestiga ng Diyos sa sangkatauhan dito sa ating mundo, at dito na din napagpasyahan ng Diyos kung sino-sino sa mga tao ang ililigtas o parurusahan ng Diyos. Sabi sa Hebrews 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At naitala din sa Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Bakit magkakaroon ng close of probation at ano ang palatandaan na malapit na itong mangyari? Ang magiging palatandaan ay kapag pinipilit na sa lahat ng tao sa buong mundo o sa lahat ng bansa na sumunod sa batas na Sunday church attendance at Sunday lockdown law o batas na magiging sarado ang lahat ng establishment sa lahat ng bansa na siyang batas na inilaban sa batas ng Diyos na tinatawag na Sabat. Exodus chapter 20 verse 11 na sinasabi ng Diyos na kanyang iniutos o isinabatas, remember the Sabbath day to keep it holy, na sa Tagalog, alalahanin mo ang araw ng Sabat o Sabado upang ipangilin, na siyang sinabi ng Diyos. At sinabi niya rin na 6 na araw nagagawa tayo ng ating gawain, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon nating Diyos na araw ng Sabado. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. At binabanggit pa rito ang mga sinasabi na bawal magtrabaho. Dahil sinabi ng Panginoon, sapagkat 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ika-7 araw, na ano't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat o Sabado at pinakabanal. The commencement of the time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plague shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ in the sanctuary at that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth, and the nations will be angry, yet held in check so as not to prevent the work of the third angel, na siyang naitala sa early writings page 85 at 86 na isinulat noong 1854, at gayon din naitala sa Last Day Events 143.2. Na ibig sabihin ng sinasabi dito, sa pasisimula ng time of trouble, ibig sabihin ng time of trouble, oras na ibubuhos ng Diyos ang 7 huling salot sa sanglibutan o tinatawag na 7 last plagues na mababasa sa Biblia sa Revelation chapter 16, habang iniusig naman o pinipersecute ang mga taong nagsasagawa ng mga ipinag-uutos ng Diyos, especially na dito ang araw ng Sabat. Ang pagsisimula sa panahon ng time of trouble na binabanggit dito ay hindi ito tumutukoy sa panahon kung kailan ang mga salot ay dapat na maibuhos dito sa sanlibutan, kundi bibigyan pa ng maikling panahon para ipaalam sa mga tao ang mga katotohanang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, especially patungkol sa ikatlong mensahe ng anghel na nakasulat sa Revelation chapter 14 verse 9 na tumutukoy sa usapin ng Mark of the Beast o marka ni Satanas na ipipilit isabatas sa buong mundo upang pilitin ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa na umaten sa simbahan tuwing araw ng linggo o sa lungat na inilaban sa ipinag-utos ng Diyos na pangingilin ng Sabado o Sabat na salita noon ng kapanahunan ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol niya na sa wikang Hebreo kung saan ang mga naitala sa Biblia ay dito nanggaling.
Kapag nakapili na ang mga tao kung ano ang susundin nila, kung ang utos o batas ba ng Diyos o utos o batas naman ng mga mayayamang tao na namumuno sa buong mundo, na kinasangkapan ni Satanas para ipilit sa mga tao ang pangingilin ng araw ng Sunday, bago ibuhos ang 7 last plagues o 7 huling salot sa sanlibutan, habang si Kristo ay nasa sangtuaryo sa langit. Sa panahong iyon, habang ang gawain ni Kristo sa sangtuaryo sa langit para magtala pa ng mga taong binigyan niya ng pag-asang maligtas o itala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, ay malapit na ding magsara ang sangtuaryo ng Diyos sa langit o pagtatapos ng gawain ni Kristo sa most holy place, na ang pagtatapos na ito ay tinatawag na close of probation na atin ngayong tinatalakay. At kapag ito ay natapos na, ang time of trouble naman ay biglang sasapit sa ating mundo at ang mga bansa naman ay magagalit dahil sa nararanasan nilang mga salot, dahil sa galit ng Diyos na ang dahilan ay ipinilit o ipwinersa sa lahat ng tao ang false o maling sabat o Sunday church attendance na inilaban sa tunay na marka ng Diyos na araw ng Sabado o true Sabbath. At ang mga tao naman nang nangingilin ng true Sabbath ay kanilang pagbibintangan, na sasabihin sa kanila na sila ang dahilan kung bakit may mga salot na ito, na ang alam nila, na akala nila na ito ang dahilan kung bakit ibinuhos ang salot ng Diyos sa mga nangingilin ng tunay na sabat. Ngunit ang dahilan pala na hindi nila alam ay nakiisa sila sa mark of the beast na isinabata sa buong mundo sa pangingilin ng false o maling sabat, at doon ay nagalit ang Panginoon dahil ipinilit ito sa mga tao at sinunod naman nila ang hindi sinabi ng Diyos at pinagpalit nila ang pinag-utos ng Diyos na tunay na sabat. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ibinuhos ang 7 huling salot sa buong sanlibutan, na isinisisi ngayon nila sa mga taong nangingilin ng tunay na sabat o araw ng Sabado. Ngunit muli nating babanggitin na bago ito ibuhos ang 7 huling salot sa ating mundo, ay bibigyan pa muna ng pag-asa ang mga tao sa maikling panahon upang ipaalam sa kanila ang pag-iwas sa mark of the beast o Sunday church attendance na isasabata sa buong mundo, na siyang mensahe na babala o tinatawag na third angel message na binabanggit sa Revelation 14 verse 9 to 10. As sinabi rito, "And the third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand," na sa Tagalog, at ang ibang anghel ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, "Kung sino man ay sumasamba sa hayop o sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, o ibig sabihin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, na mga nakaisa sa mark of the beast o sa Sunday church attendance, na sinunod nila sa halip na sundin ang salita o tunay na utos ng Diyos pagdating o patungkol sa usapin sa pangingilin ng araw ng Sabat. Na itala sa Last Day Events 143.1, "At the commencement of the time of trouble, we were filled with the Holy Spirit as we went forth and proclaimed the Sabbath more fully." Na ibig sabihin nito na sa pasisimula o bago ang pagsapit ng panahon ng kabagabagan o time of trouble, na naibubuhos na sa atin ang latter rain o naibuhos na sa atin yung tinatawag na latter rain o huling pagpapala ng Diyos, na katulad doon sa nangyari sa Pentecostes o yung tinatawag na early rain na siyang ibinuhos sa mga apostol noon ng Panginoong Hesukristo bago ang Panginoong Hesukristo ay umakyat na sa langit. At kapag natanggap na natin ito, ang latter rain, ay tayo naman ay magpapahayag sa mga tao o imimensahe nila at sasabihin natin sa kanila na may lakas ng loob sa gabay ng Panginoong Hesukristo upang ating ipangaral ang tunay na sabat ng Diyos na pangingilin ng araw ng Sabado. At
Kapag ang lahat ng tao sa buong mundo ay napahatiran na o naipaalam na sa kanila ang ganitong mensahe sa pamamagitan ng mga tao na ginamit ng Panginoon upang ipangaral ang tunay na Sabat na Sabado at pag-iwas naman sa Mark of the Beast o Sunday Church attendance na malapit ng isabata sa buong mundo na mauuna muna dito sa bansang Amerika. At kapag naipangaral na itong lahat sa mga tao at nalaman na nila ito, ay dito na lang sila mamimili kung ang pipiliin ba nila ang sinabi ng Diyos o ang sinabi ng mga lumalaban sa Diyos. At dito na ipararanas ng Diyos sa mga tao ang kanyang kagalitan sa pamamagitan ng mga salot doon sa mga tao na umayaw o winalang halaga ang kanyang mga babala o mga ipinag-utos. Ang mga tao naman na umiwas dito o hindi nakiisa dito kundi sa halip ay sinunod nila ang sinabi ng Diyos, ay iingatan naman sila ng Diyos kapag ibinuhos na dito sa mundo ang 7 last plagues.